at handang-handa na po sa ating StreamYard ngayon si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission sa isa pong napaka-importanting issue. Bagamat ito po'y malayo-layo sa atin, mahalaga pa rin po ang bagay na ito. Magandang umaga po, Chairman. Good morning po, sir. Good morning, Sir Ted. Opo. At sa lahat ng mga nanonood. Opo. Salamat sa panahon. Kumusta po kayo, sir? Mabuti naman, sir. Okay. Sige, ito po si Chacha ngayon sa ating mga unang katanungan. Yes, salamat po sir sa paggising po ng maaga para po sagutin yung aming mga katanungan. Ay mainit na balita po ngayon tungkol po dito sa pagpapatigil ng operasyon nitong Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Matapos nga po yung paulit-ulit na reklamo po dyan ng mga taga-isla. Sir, gusto po naming malinawan din at maintindihan kung ano po ba yung mga naging specific na paglabag nitong SIPCOR na naging basihan po ng ERC sa pagpapatigil po ng kanilang operasyon dyan. Una, doon pa lang sa pag-aaral ng ERC, yung kanyang assessment ng technical staff niya, nakita na mayroong inadequate na preventive maintenance procedures na ipinatutupad ang SIPCOR. Meron dyan yung naggagamit lang sila ng mga utilized na loop oil filters, yung mga imbis na papalitan yung filter, ay nililinis lang, hinuhugasan. So ito yung mga nagdudulot din ng pagkasira at kaya madalas ang pagkasira ng kanyang mga generating units. Tapos mayroon yung mga pag-implementa at inadequate or inconsistent implementation ng mga standard operating procedures. At meron pa yung hindi niya pagme-maintain ng fuel inventory, kaya laging kinakapos din ng fuel at kung kakapusin ay mapipilitan siyang tumigil o huminto. Gumamit din siya ng mga rental units nung hindi na mapatakbo yung iba niyang units dahil laging sira, pero hindi naman niya ito inihingi ng permiso sa Department of Energy at maging sa ERC. So maliban dyan, may mga obligasyon siya doon sa kanyang kakontrata, yung distribution utility na sinusuplayan niya. Ang nangyari dahil nga hindi maayos yung kanyang pagmimintine ng kanyang mga makina ay madalas na sira ito at hindi siya nakakapag-supply ng naaayon sa kontrata nila. So paglabag din ito doon sa kanilang power supply agreements. Madami-dami po pala itong naging paglabag nitong SIPCOR. Pero para lang po fully maintindihan namin, sir, una muna, ito po ba mga paglabag na nabanggit ninyo? Kailan pa po ito na-monitor ng ERC? Mayroon ng mga paisa-isa na dumadating na reklamo sa ERC. Simula pa noong Abril 2024 hanggang Mayo nga nung talagang naging mas marami na at napag-uusapan na talaga ang problema, lumalalang problema sa Siquijor. So kaya nga nung June ay nagsimula na mag-imbestiga ang ERC tungkol sa sitwasyon, sa power situation sa Siquijor. Oo. Kailan po ba nag-start ito pong SIPCOR ng kanilang operasyon dyan sa area po na yan? At ano-ano po yung mga lugar na binibigyan po nila ng kuryente? Buong isla kasi ay kanilang sinusuplayan. Sila ang dating exclusive or lone power supplier sa isla ng Siquijor. Nagsimula yan mga taong 2012 noong competitive selection process ng Procelco yung pagsusupply ng kuryente sa kanilang nasasakupan, at ang lumabas nga na nakapanalo doon sa competitive selection process na ito ay yung SIPCOR. Kaya nagkaroon sila ng power supply agreement na kanila namang isinumite sa ERC para maaprubahan under ERC case number 2012-018 RC. Oo. So yan yung pagsisimula ng SIPCOR sa pag-supply sa Procelco. Oo. 2012 po nagsimula sila na magbigay po ng kuryente dyan sa area na yan. Pero ang sinasabi nyo nga po kanina, tama po, April 2024 po nagsimulang makatanggap ng mga reklamo. Pero nung previous years, okay po ba yung naging serbisyo nila? Noong pagsisimula, actually, nung final nila yung kanilang PSA for approval by ERC around 2012, pero ang talagang pagsisimula ng supply nila ay
around 2015 na commission yung mga planta ng SIPCOR sa Candanay, sa Siquijor at sa Lazi. So tatlong areas kasi itong pinaglagyan ng mga generating units ng SIPCOR. Nung una ay maayos naman, wala naman kaming notable na mga natatanggap na mga reklamo. At nagkaroon pa nga sila ng ikalawang power supply agreement dahil lumalaki yung demand ng probinsya. So nagdagdag din ng kapasidad ang SIPCOR. At ito ay i-final nga nila yung power supply agreement nila na ito ay i-final sa ERC under ERC case number 2019-003RC. At tama po ba, Sec, June this year hanggang August 2025, binigyan niyo po sila ng palugit para po ayusin ito pong mga reklamo sa kanila at hindi po sila nakatugon dito? Oo, sa June nung natanggap nila yung order ng ERC na nagsisimula ng mag-imbestiga ang ERC, formal na investigasyon na. Actually nakikipag-collaborating kami doon sa ginagawa ng Department of Energy. Meron din kasi sila mga aksyon upang matulungan nga yung SIPCOR na madagdagan yung kanyang kapasidad. Nariyan din ang NEA. So lahat ng tulong ng gobyerno ay ibinigay upang magawa ng paraan ng SIPCOR yung mga problema niya sa kanyang mga generating units. Pero ganun pa man, nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng hearing dun sa Siquijor noong July, pero wala namang naging pagbabago doon sa serbisyo ng SIPCOR. In fact, during the investigation, sinabi pa nga ng Proselco na napipilitan na rin silang mag-advance nung pang-crudo o yung para sa fuel kasi walang sapat na inventaryo at walang working capital yung SIPCOR. So pinag-a-advance nila ang Proselco ng pangbili ng crudo para mapatakbo yung ibang generating units nila. So nariyan din na nasabi during the hearing na talagang gumagamit nga ng mga recycled fuels or filters or yung mga nilinis lang na mga filters imbis na palitan. Kaya ito rin nakadagdag doon sa frequent outages. At yung mga outages dito, umaabot nga ng 4 hanggang 6 na oras na rotational blackouts or load shedding. So malaking kawalan talaga ng supply yung pagkakaroon ng ganitong mga blackouts. Regular ito. At may mga pagkakataon pa nga na talagang mas mahaba ang nararanasang blackouts sa isla ng Siquijor. Attorney, para kaninyo nagtitipid, no, tinitipid yung mga piyesang kailangan sa maintenance po ng kanila pong mga makina dyan na nagbibigay po ng kuryente, tapos inaabonohan pa yung kanila pong mga utang, mga dapat bayaran. Sir, hindi ho ba't itong SIPCOR bahagi ng Premier Island Power Grid Corporation? Ito nga po ay ito'y separate na kumpanya pero maaaring mayroon silang common ownership with Yes, these sir. other Opo. companies. Kasi kung babasahin mo ang profile itong kumpanyang ito, ipinapangalandakan nila na sila ay sila ay may puhunan, 'di ba? Malaking Opo, kumpanya, malaking oo. kumpanya ito at ipinapangalandakan nila na sila ay bahagi ng isang conglomerate. Opo, 'di ba, attorney? Opo nga, kaya nagtataka kami kung bakit na pati yung ultimong pang-crudo nila ay inihingi pa nila or pina-advance pa sa Proselco. At ang Proselco naman dahil sa kagustuhang mapatakbo yung generating units ng SIPCOR at nang magkaroon sila ng kuryente, ay nag-a-advance nga ng pang-crudo ng SIPCOR. Magkano po ang singil nila per kilowatt hour diyan po sa kanilang franchise area? Ang sa franchise area po kasi ng Proselco dahil ito ay off-grid, sila po ay nakasisingil ng yung socially subsidized rate or yung SAGAR. Kaya lang ang true cost pa rin ng
ang Trucos pa rin ang nasisingil naman ng SIPCOR. So, yung kanilang aktual na gastos na naaprubahan ng ERC, yon ang napasisingil nila dahil ang parte nito ay nanggagaling doon sa subsidiya mula sa UCME or Universal Charge for Missionary Electrification. So hindi masasabi na kulang yung bayad sa kanila at walang dahilan upang sila ay hindi makagawa nung nararapat na mga maintenance para sa kanilang mga planta at makapag-supply ng kanilang sariling fuel para mapatakbo ang kanilang mga planta. So mga magkano po? Meron ba kayong ideya? May figure ba kayo dyan, Chairman? Magkano sige nila per kilowatt hour doon sa isla? Pasensya, wala ako dito ngayon nung eksaktong kanilang kanilang rate. Opo. Sige. Ito hong SIPCOR na ito ay inyo na pong pinahihinto ang kanilang operasyon. Ano po ang mangyayari ngayon? Paano po? At ano ang mangyayari sa SIPCOR? Kasi sabi ho ng kanilang mga abogado, they are studying all legal remedies dito po sa kanilang kinahinatnan ngayon. Napahinto na po natin sila dahil noong nagdesisyon ang ERC, actually natalakay ito sa kanyang pagpupulong noong August 13, 2025 na bawiin na yung provisional authority to operate ni SIPCOR. Lamang ay dahil hindi naman po pwede na basta-basta lang na pahihinto siya ng walang papalit. Kaya't matapos na makapagdesisyon ang ERC noong August 13, siya ay sumulat sa Department of Energy upang abisuhan na ganyan na nga ang naging desisyon ng ERC at upang magawa ng Department of Energy ang kanyang mandato upang matulungan ang Proselco na makahanap ng bagong supplier. So kaya dyan na po nangyari yung pagtulong ng Department of Energy, pagpapalabas niya ng mga pulisya upang makapasok sa isang emergency power supply agreement ang Proselco sa isang bagong kumpanya na hahalili sa SIPCOR. At yung ginawa ng ERC, yung revocation ng PAW ng SIPCOR ay ginawa niyang contingent or nakadepende doon sa pagpasok ng bagong power provider. Para nang sa ganon ay walang magiging pagkakatigil sa supply ng kuryente sa mga konsumidores ng Siquijor. So as we speak now, kumusta ang power supply sa isla? Yung regular brownout pa rin scheduled dito? Wala na po. Ang bago po kasing supplier ngayon ay iba ng kumpanya, Total Power Philippines. May mga 15 megawatts na generating units ang na-i-install nila sa loob lamang ng ilang araw. At ito ay napatakbo lahat noong August 29. Kaya noong ating isinerve sa SIPCOR, yung shutdown order, ay nagsisimula ng tumakbo yung mga makina ng Total Power at nung ganap na alas 3 ay nagsisimula ng magpalit ng supplier. Hanggang sa mga alas 3:30, alas 4, totally ay Total Power na ang nagsusupply at hindi na yung SIPCOR. Ako'y galing sa Siquijor hanggang kahapon at mula nung naglipat ng supplier, nagtanong-tanong ako doon sa mga nakasalumuha ko sa Siquijor, wala na silang na-experience na power interruption hanggang kahapon. So maayos naman yung naging pagpapalit ng supplier at yung bagong supplier, maayos naman yung nasusuplayan 24/7 yung pangangailangan ng Siquijor. Sige po, that's good to know. Ano po, at sa mga nakikinig ngayon sa atin sa Siquijor, maganda umaga po sa inyo lahat. At ito nga po pinag-uusapan natin ang inyong sitwasyon dyan. Yung pong dyan sa Camotes Island, kumusta ho naman? Kasi ito hong SIPCOR, pinapangalandakan, meron silang sister company. Ito ho naman Camotes Island Power Generation Corporation. Ito rin po yung sinasabi nga na itong Premier Island Power Grid Corporation na ito
Opo, sa Camotes Island ho ba, meron kayong problema tinatanggap? Reklamo? Meron din po pangilan-gilan na problema at mayroon nga din pong pag-uusap na nangyayari with the other government agencies sa Energy Family tungkol sa sitwasyon dyan sa Camotes. Kaya pag-aaralan din ng ERC kung nararapat ng magsimula ng isang investigasyon tungkol sa power supplier dyan, kung nakatutugon nga sa kanyang mga responsibilidad bilang isang generation company at responsibilidad bilang supplier sa local electric cooperative dyan sa Camotes Island. In other words, Chairman, problematic din tong Camotes na kung saan po naman sinusuplayan din po ng kumpanya na siyang nagmamay-ari dito sa SIPCOR. Meron po kaming natatanggap Okay. na ganyan ding mga reklamo na madalas na pagkakaantala ng supply or blackouts. Kaya maaari nga din pong aksyonan na yan Opo. at imbestigahan. Sige po. So sir, tanong lang po ng marami ngayon, mawalang galang lang po sa lahat ng kinaukulan, paano ba nabigyan to ng Provisional Authority to Operate? Paano ba nabigyan to ng prangkisa, so to speak, itong kumpanyang ito? Gayong lumalabas na hindi naman sila competent, no? Sa inyong salaysay dito, Chairman. Ano ba kasaysayan nito? Kung mamarapatin po ninyo, Chairman. Ang pagkakaalam po lang po dahil nagsimula silang mag-supply taong 2015 pa, wala naman tayong maririnig na naging ganong reklamo. At noong na-issue yung kanyang COC o yung Certificate of Compliance noong una, ay nakatugon naman siya sa lahat ng requirements. Kaya lang syempre, kapag ka nag-lapse na yung COC at ito ay i-renew, ay kinakailangan din magpakita ng kwalifikasyon yung nag-a-apply, yung SIPCOR. Meron mga nakabinbin sa ERC na aplikasyon niya for PAUS or Provisional Authority to Operate dun sa mga ibang makina niya. Pero yun ay hindi na rin ibinigay or hindi na rin na-grant ng ERC. Itong natitirang PAUS nga dun sa mga generating units niya na pinatatakbo pa sana noon, ay binawi na nga din. Kaya kung lalabas naman talaga na wala na, hindi na siya in possession ng mga qualifications para maging isang generation company, ito nga talaga ay maaaring bawiin. Okay, sige po. So kami aantabay po eventually po sa kahinatnan nitong mga kasong ito na inyo po ngayong sinimulan na na hindi lang po imbestigahan, actually konkretong aksyon. At I'm sure ito rin po'y bunga ng nagdaang pong pahayag ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Ano po itong isyong ito na inyo pong tinutukan, Chairman? Opo, tama po yan. Ito nga po ay unang pagkakataon na nagkaroon ng pag-revoke ng lisensya ng isang generation company. Kasi nga, maaring iniisip ng generation company, lalo't siya ay exclusive na supplier, ay hindi ito magagawa ng mga kinaukulan dahil walang sasalo or walang papalit, hahalili sa kanya. Pero sa kaso ng Siquijor, napakita natin na maaari talaga kung mayroong talagang basihan na i-revoke or bawiin yung permiso para sila ay makapag-operate. Ito nga ay gagawin ng ERC dahil ang generation sector ay isang negosyo na impressed with public interest. Kaya kung maapektuhan na ang public interest dito sa hindi magandang serbisyo ng isang generation company, nararapat lamang na bawiin ang authority para siya ay makapag-operate. Sige po, salamat po ng marami, Chairman, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at ang paglilino po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat at mabuhay po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted at DJ Chacha. Salamat. Si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairman po ng ERC. Yan ang regulator para po sa usapin ng kuryente. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!